Another day, another video na naman. So ngayon, meron tayo ditong Shimano brakes. Actually, matagal na itong hindi ginagamit o nakastock sa bahay. So kailangan nating i-bleed. I-check muna natin kasi parang may leak na yung oil dyan sa may lever. And then try natin ngayon buksan ang brake na ito. So sabi ng customer guys, matagal na daw itong hindi nagamit at nakastock lang sa garahe nila. So dito kasi sa Dubai, medyo mainit. So tingnan natin kung ano na nangyari sa loob at saka puno kasi ng alikabok. Kaya tingnan natin kung ano yung nangyari sa loob. So binuksan ko muna, tinanggal ko yung hydraulic hose. At nung nakita ko yung loob, parang okay naman siya. At hindi naman sira yung kanyang olive tsaka pins. So kailangan na natin linisin yung nut para pag ginabit natin ulit is walang leak o walang tagas. So binuksan ko na rin yung bleed port cap ng preno. So hindi ko alam kung anong Shimano ito. I think Shimano Dior ito, yung luma. So yung close up ko, pagkabukas ko, yun yung mga alikabok, muntik nang pumasok sa loob ng lever. So ginamit ako ng compressor, binugahan ko at tinignan ko, parang walang lumalabas na liquid pag binubugahan ko. So possibly mayroong nakabarayan sa loob. So ayan, tinanggal ko yung takip at nakita ko na puro alikabok. My God, bakit ganyan? So ginamit ko na naman yung brush ni Mama para mabilis natin matanggal yung mga dumi-dumi. So dahan-dahan lang sa pagbrush, make sure na hindi papasok sa loob ng bladder ng preno na yan. Ayun, tinanggal ko na rin yung cover. May tatlong cover kasi o layer yan ang cover eh. So tinanggal ko lahat. Ayan, ginamitan ko na naman ng compressor, binubuga-bugaan ko. Ayun, lumabas yung mga dumi at lumang oil sa loob ng preno. So mineral oil po yan yung lumalabas. Ayan, so I'm sure malinis na yan. Yan yung rubber na kinabit natin. Yan yung unang layer. Tapos may isa pang layer na ikakabit yan. Yan yung nagsisil sa bladder para hindi lumabas yung mineral oil pag sinarado natin. Yan yung isa. Yun yung parang pang compression nata sa bladder o reservoir ng preno. Yan pa yung isa, yung plate. Dami dami nilalagay. Yan yung plate, yung pandiin. Pandiin yan sa dalawang type, sa both sides ng lever. So yan yung isang tornilyo. Medyo maliit lang to kaya kailangan mo. Washer pala yan, washer. Yan nilalagay ko yung tornilyo sa washer. Ayan, so dahan-dahan lang kasi isang kamay lang gamit ko, and tapos yung isang kamay na sa cellphone na kinukuha na ako ng video. So ganito ako mag-bleed guys, lalo na pag matagal nang hindi nabi-bleed. So kailangan mo talaga linisan yung lever niya para malaman natin kung may mga sira o wala. So yun yung ginagawa natin dito. Yan, so unti-unti ko na siyang sinasarado. So make sure lang na wag masyadong masikip, yung tamang sikip lang. So hand tight lang. So pag hand tight, normally 5 to 6 Newton meter lang yan. Ayan, so okay na. Tapos ilagay na natin yung final na cover, yung may logo. So yung final na cover na yan, parang plastic yan eh. Plastic yan na, tapos yun, parang yan yung pinakatakip niya. Tapos lagay natin yung isang screw dyan. Para magmukha naman siyang bago, tingnan. Ayun So dahan-dahan lang gamit ang isang kamay sa pag-screw. So hand tight lang ulit. So pagkatapos yan guys, bumaba ako sa caliper at doon ko naman tinanggal yung brake pad. So gagaya, tanggalin muna natin yung pin. Pagkatanggal ng pin, hugutin mo yung brake pads. Pagka hugot mo ng brake pads, pwede mo nang linisan yung caliper. So pag tinanggal mo yan, makita mo dyan yung pinakita pa kung madumi yung. Makita mo dyan yung piston, left and right. Yan. So ginamit ko naman yung brush ni Mama sa paglilinis. Yan, tatanggal natin yung mga dumi-dumi dyan, yung mga nadikit na buhangin, nabuputik. Yan, swabe lang, Yan yung kagandahan pag may toothbrush ka ni Mama. Alright, pagkatapos yan, kailangan na nating bugahan ng hangin para mawala yung mga buhangin o dumi. So, nilagyan natin siya ng brake bleed block. Yan, para yung piston hindi pumasok. Tapos nag-bleed tayo from ibaba papuntang taas. So nakita nyo naman kung gaano ka-itim ang mineral oil na nasa loob ng preno na yan. Sobrang itim guys. So kailangan natin palitan yan. So habang tinutulak yan ng bagong mineral oil, yung mga lumang oil pataas, makikita mo rin dyan na unti-unti nang nagbabago yung pressure ng preno. Yan. So, tinry kong ikutin, tapos pinenroan, and then that's it. So, hanggang sa bumuli. Bye-bye!